100 million. So 25 million po ang pupunta doon sa proponent. Opo. 25 million. So matitira is 75. Ganun po ba? Opo. Bali, ang pass-through naman or parking fee is 5. Excuse me. Para malinawan natin, ano? Dito kasi sa paragraph 18 ng iyong sworn statement, may binabanggit kang 25%. Ngayon, pagka sumulong ka sa, kung hindi ako nagkakamali, number 22 paragraph, o paragraph 22, meron na namang 25%. Kaya doon lang 50 na. Kaninang sinasagot mo si Senator Sherwin, meron kang binabasang note dyan. Pwede mo bang i-plus na lang dito? Kasi hindi natin malaman kung sino-sino pa lahat ang binibigyan mo. Doon pa lang sa 50% na yon ay delikado na talaga yung project mo. Naniniwala ako na dahil binanggit mo nga, kakutsaba mo na yung mga ibang binanggit mong mga tama naman, yung tanong ni Senator Sherwin. Baka naman magsasakripisyo na yung project unless ma-justify mo sa pamamagitan ng presentation. Ilan ba talaga yung napupunta kung kani-kanino para sa ganoon makita natin yung net, magkano na lang talagang matitira sa project? Meron ka bang calculation dyan para madali tayo? Magkano yung napupunta sa congressman na kagaya na sinasabi mo? Magkano yung napupunta kung kani-kanino? Kasi merong back dyan, merong COA, merong material testing, merong kung sino-sino. Baka naman nilagyan mo na ng porsyento yan, madadali tayo rito. Mr. Chair, okay lang po ba i-flash sa ano po, yung sample computation Bigyan ko mo po? muna ako ng kopya pagkatapos i-plus natin para maintindihan ko rin yung presentation mo. Opo. Yung staff, pakitulungan si Mr. Diskaya para ma-plus natin sa ano. O ito, babasahin ko, ano? Meron po silang, for the record, meron po silang binabanggit na assumption as basis to compute the actual costing based on standard experience between 2022 to 2025. ABC, 75 million. Ang winning bid po ay 72 million. 43% po ang SOP. 43% ng winning bid. Broken down into the following. Ito po allegation nila, no? Speaker Romualdez Saldico, 25%. Congressional pass-through fee, 5%. Buyout fee ng BAC, 6%. DPWH, DE and RD, 7%. O, yan po yung 43%. Sa mga tweed, yun ang natitira. Aalisin nyo pa yung tax na 7%. Broken down into income tax 2% at withholding value added 5%. So ang project cost po sa kanilang approximation is between 35 to 38%. Ito na lang ang natitira. Sa mga tweet po, kung 100 million ang project, Senator Sherwin, ang natitira is between 35 million to 38 million talaga magsasaper ang project. Ang net profit po nila sa calculation is between 12 to 15%. Ang tanong po kanina, Mr. Diskaya, because this is very important, kung ang cost na lamang po ng project is between 35 to 38%, hindi po ba talaga magsasaper ang project? Ang importante rito ay katulad nito, flood control. Buhay po ang sinesave, kaya po inaayos natin, sinisinop natin ang ating mga river basins. Ngunit kung ang project, ang panggastos ng project ay matitira na lang 35 to 38%. Paano nyo magagaranti na magagawa po natin ang project sang-ayon doon sa pagkakadrawing ng DPWH? Mr. Chair, sagutin ko lang po ng detail by detail. Opo. Kadalasan po, Mr. Chair, may warranty bond po kasi yung aming project. At pangalawa po, pag nag-collapse po ito dahil dinaya po namin, mas malulugi pa po kami. Sa napakaliit na natira sa amin na minsan 5%, 3% na nga lang, magko-collapse pa. Kaya ang ginagawa po namin, Mr. Chair, ginagawa po namin ng tama ayon sa plano, ayon sa specs, ayon sa program, ayon sa design. Ang ginagawa po namin ay mga suppliers po, kasi maganda naman po ang pagkakaprograma nila ng presyo. So, for example po, yung sheet piles po dyan, Mr. Chair, na nakalagay,
Sa budget po ng Program of Works, 14,256 million. Pero sa actual po, kaya po naming mabili sa market ng volume ng 6,652 lang kasi maramihan. Okay. Yung concrete naman po, Teka muna, seat pile ang sinasabi mo. ito po mga components po ito ng Ang flood sinasabi mo control. rito, maganda yung presyo, kaya makakabili ka ng mas mura. Yes po, your... Hindi kaya kagaya ng binabanggit ng gobernador ng Mindoro Oriental, 12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawan 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Na-example ko lang yung Mindoro. Baka ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kesa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang, dinala lang po namin sa mas maraming uri ng project. Thank you, Mr. Chair. Pwede makasingit po. Senator Rapi, Kasi sa pagsasalita niya, para bang siya pang naapi rito. Para magkaroon ng kita yung kanyang mga empleyado, magtsatsaga lang sa maliit na kita. Kanina nabanggit mo, lahat ng project ninyo ay okay on the level kasi ina-assist ng DPWH after you accomplish that project. Tama? Opo. Your Ano Honor. nangyari dito sa UP Manila Rizal Hall? UP Manila po. Yeah, huwag ka na magmaang-maangan. Flood control po yan, Mr. Chair. No. UP Manila Rizal Hall. Yung hall na sa UP na kayo ang nabigyan ng proyekto para ayusin. Yung building na yun. St. Timothy Construction Corporation. Contractors, Pacifico and Sara Discaya. 30 million noong 2018 ang pinondo para dyan. Hanggang ngayon, di pa matapos-tapos. 2018, ano na ngayon? Mr. Chair, yung ganyan po kasing mga may mga suspension po yan. May time suspension. Paki-explain. For 7 years, 30 million pinondo rito sa UP Manila, hindi mo pa tapos-tapos. Sabi mo, lahat ng proyekto ninyo on the level, di ba? In-inspect ng DPWH. Siguro you're referring to Constructors Performance Evaluation System. Yan ba yan? Okay. So dumaan kayo sa CPES. So kung dumaan kayo sa CPES, bakit itong 2018 na project nyo sa UP Manila hanggang ngayon, yung Rizal Hall hindi pa tapos-tapos na binadgetan na 30 million. So mga estudyante, hindi nagagamit yun. So tumatambi na sa labas. Mr. Chair, yung DPWs po sana ang makakasagot niyan. No, ikaw makakasagot ito. Proyekto mo to eh. Hindi naman sa DPWH binigyan 30 million. Sa iyo binigyan 30 million. O bakit may tulak sa DPWH? May mga time suspension po yan, extension. Then explain to us because this has been for 7 years. And you cannot explain? That's 30 million people's money that was funded for that project. And yet, it hasn't been accomplished as of yet. Don't tell me, hindi mo alam to. Eskwelahan to, iho. Hindi to basta-basta mga building, eskwelahan to. Mga estudyante ang pinag-uusapan natin. Your Honor, ano po, may Rizal mga Hall. kompleto po sa mga dokumento. I-present po namin yung mga dokumento po next. No, it hasn't been accomplished. May mga kausap kami doon sa eskwelahan. Baka may papuntahin ko dito yung professor. Baka Yung dumay ka professor pa. po doon, hindi Hindi, po yung nila mga kami tao. binibigyan ng ano po, Hindi ka binibigyan ng professor ng ano. hindi po nila ina-approve pa po yun na makapagtrabaho. Well, then bakit mo tinanggap yung 30 million since 2018, hindi kayo inaaprubahan ng professor? Siyempre, yung professor papayag yun. Kapakanan ng eskwelahan yun, kapakanan ng mga estudyante nila yun. Ba't di kayo papayagan ng professor na magtrabaho doon? That's stupidity. paliwanag At mo its- nga at kung its bakit best. meron suspension. Yun ang tinatanong eh. Bakit may suspension? Ano ba nangyari? Yun ang ipaliwanag mo. Hindi po approve sa kanila yung design base sa DPWS po kasi DPWS po talaga ang nagbibigay sa amin ng instruction kung itutuloy o hindi. Kasi ang magkausap po, yung consultant po ng eskwelahan at Hindi, ng ang DPWS tinatanong po. ni Senator Rapi, binayaran ka na eh. Binayaran ka na ba? Yes, hindi. bayad na. Kasi ganito yan, Mr. Diskaya, bago kayo gagawa ng proyekto, bago ba approvean yung proyekto, gagawa kayo ng feasibility study, right? And then yung feasibility study na yun, ipapakita nyo doon sa kung sino man yung nag-request ng eskwelahan na para sa proyektong yon. So, ba't di ka aprubahan ng eskwelahan? Ba't di ka pagtatrabahuin kung pinakita nyo sa kanila yung plano ng building na gagawin nyo? Mr. Pinakita nyo o hindi yung plano? Siyempre, bago nyo gagawin yon, kasama yung mga taga-DPWH, kung kailangan, tatawagin yung eskwelahan, ipapakita nyo, pipresenta nyo, ito po yung
plano na gagawin namin. Ito yung structure. Ito yung... Government project kasi ito dahil UP Manila. Sino ang gumawa ng project? Sino ang gumawa ng plano? Ang gumawa po ng plano, sumusunod lang po kami kung ano po ang Sino nga? design. Sino DPWS po. Oh, bakit di matapos-tapos? Ah, Sino sa DPWH? Turo mo. Ano po, Andito mga ba? ano po, mga district engineer po ang Anong pangalan? Si Anong pangalan? dati po nung nakaraan panahon pa po ni district engineer. Tapos ngayon po bago na po yung district Hindi nga, engineers. sino ngayon noon? Sino yun noon at saka ngayon? Kasi 2018 hanggang ngayon, 2025 na, hindi pa rin matapos-tapos. And yet, yung 30 million na-release na sa inyo. Opo. Bali alam ko po ang mobilization lang po ang naibigay po Ganitong doon. gawin natin, kasi kahit hindi flood control ito, public works naman ito. Pwede mo bang isubmit sa komite, ipaliwanag mo kung anong nangyari, 2018 project pa pala yan, nabayaran na kayo, bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos at mukhang nagko-complain nga ang mga estudyante. Pwede mo bang isumite sa amin ang report na yan para ma-appreciate po ng ating komite? Yes po, Mr. Chair. Okay. One question. Mr. Chair. Mr. Chair, may isang tanong lang. I received Mr. a note Diskaya. that the DBM secretary needs to be excused. Sayang kasi pasensya na pero yung mga tanong namin mamaya-maya ng konti kasi meron po kayong partisipasyon. Hanggang anong oras po ba pwede kayo? O sige, anyway, you wanted to be excused now, Madam Secretary. Mr. Chair, one question lang kay Mr. Diskaya. Teka muna, you want to be excused now? Kung pwede, Kahit hanggang alauna po. hanggang alauna. Okay. Thank you. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that Safe statement. ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that your Alam mo statement. naman, biro lang naman yun Wala yun. Mr. Chair. So, Senator Bato. Yeah, Mr. and Mrs. Diskaya, dito sa paragraph 10 ng inyong sinumpaang salaysay, sinabi niyo dito, ngunit nung nagsimula ng makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Ang pagkakaalam ko yung pagsubok ay these are trials, challenges, kahirapan. Pero dumating ang panibagong pagsubok. Unti-unting nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-alok ng mga proyektong sinasabi nilang pundo ng mga mambabatas. I don't think pagsubok ito. Kung ako ay kontraktor, grasya ito. Grasya, hindi ito pagsubok. Grasya. But that's beside the point. Ang gusto ko lang ma-establish dito ay, totoo ba talaga na sila ang pumupunta sa iyo para mag-alok o ikaw pumupunta sa kanila humingi ng project? Mr. Chair, ano po, Which is which? kadalasan po pag lumalabang kami sa bidding, Oh. lagi po kami talo, disqualified. At kadalasan po, tinatakot pa kami na mabablacklist kami dahil nakatatlong disqualification kung na... talo ka, magsumikap ka, makakuha ka ng project, pupunta ka sa kanila. Bakit ang sinabi mo sa affidavit mo is sila ang pupunta sa iyo? Kadalasan po, qualified po kasi ang license namin. Kaya nilalabanan namin. So, kaya minsan po, kami na po ang nilalapitan dahil kadalasan po, nilalabanan nga po namin yung mga projects nila. So, Okay, thank you. pinararating nila na Teo, andito yung regional director ng DPWH ng Region 5. Mr. RD ng Region 5.
ikaw ba'y isa sa mga regional directors ng DPWH na pupunta kay Diskaya para mag-alok ng proyekto? Wait. This is in connection with the earlier question of Senator Sherwin na parang ang nangyayari, bawal na nga, unconstitutional na nakikialam yung kung sino-sino pagkatapos na mailagay na sa NEP, ay binanggit mo yung pangalan na dalawa, Regional Director Eduardo Virgilio at Assistant District Engineer Henry Alcantara. So kailangang malinawan po ito kung sino ang nakikialam sa pag-execute po ng project pagkatapos ito ay mailagay na po sa batas. Continue. RD of DPWH sa Region 5. Mr. Chair, can Yes, sir. you answer the question? Yes, sir. Good afternoon po, Mr. Chair. I would like to say that I do not know exactly the exact address or location of the office address of St. Gerald. I never went to that office. And I categorically say that those allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those percentage. So that's all, sir. But I know Be that... sure, ha? You are under... Yes. Nakapag-out ka na ba? Yes. Hindi pa? Tapos na, sir. Tapos na. So, deny mo na tumatanggap ka ng SOP from the Diskayas? Yes. Sa mga project na I doon? denied that, sir. I denied that. And for my memory, I awarded to him last year one project. And that's a road project. And for current year, I think I awarded him one flood control project. That's all, sir. Flood control. Yes, sir. Okay. Si Alcantara. Before that, you want to reply to the statement of the regional director? Kasi nasa paragraph 22, binanggit mo ang kanyang pangalan, unang-una siya. Ang mga porsyentong ito, 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran nila na wala akong kakayahang tanggihan. Binanggit mo si Regional Director Duarte Virgilio ng DPWH Region 4 o Region 6. Tinatanggi niya. What do you say? Mr. Chair, katunayan nga, nung makalawang araw, bago po yung humihingi ako ng tulong sa kanya kasi na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC, sabi ko na baka pwede pong makautang at makahingi ng tulong. So ngayon po, ang nangyari po nito, mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee, kulang pa nga. Kailan nangyari ito? Nung makalawa lang po, yung engineer, yung driver po niya ang nagsauli. No, 3 days ago. 3 days ago. Tapos yung pangalawa na sumunod, yung parking fee naman ang isinauli. Mr. Chair, Totoo ba, Mr. Chair? Pasagutin natin si RD kung totoo. Ano, sinauli mo? Pindutin mo, pindutin. because Mr. Sagutin mo kung totoo ba na sinauli mo yung 25% na SOP na binigay sa'yo. No, I did not return any money to him. So it's your word against their word. Yes, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Kapag mapatunayan namin ito, we can cite you in contempt. Yes, sir. Ha? So ano? Bali yung driver po niya ang inutusan niya. Tapos... Sinong driver niya? Anong pangalan? Ano po, bali si ano yun? Okay lang, Mr. Chair. Yeah, Silipin pakicheck. ko sa phone ko. We need the truth. Hindi tayo dito Anong pangalan ng driver mo? Arde. Bago siya magsabi, anong pangalan ng Arde mo? Siya na muna driver mo? para... Ang pangalan po niya na alam ko lang ay June, tao ni R.D. Virgilio Eduarte. Tapos kinuha naman po ng aking engineer yun, nagkita sila. Kasi natatakot na siyang ibalik sa akin sa office yung pera. Kaya nakita lang po sila sa isang lugar, parking yata yun sa parking.
Ano, Arde? My driver is the name is James po. James. James. James, O, sige. baka James Jr. Sige, kayong pagbalik, kalimutan natin. Doon tayo sa pagbigay. Pagbigay, sino nagbigay ng 25% sa kanya? Ano po, yung driver po niya, inutusan niya. Hindi, pagbigay. Hindi yung pagbalik. Sinauli mo ang 25%, di ba? Hindi, siya po ang nagsauli ng sa akin, Ayan, ng pera. sinauli niya sa'yo. Opo, binalik so niya. ngayon, dinay niya. Ngayon, dito tayo mag-concentrate sa pagbigay mo. Nung binigay ko po, nagtatawagan lang po kami, tapos pumupunta po sa office namin yung driver niya para kunin yung pera. Anong pangalan ng driver niya? June lang po, hindi ko kilala yung ano. Pero sa akin po yung contact number ng tao niya. June ang pangalan. So, wala kang isa sa uli kung wala siyang binigay. Di ba? So, ibig mo magsabihin na wala siyang binigay sa'yo? How much is 25% of that particular project? Kung 150 million po yun, di 25% po nun. Mahina lang po ako sa computation. Wala akong... 25%, 25 million plus 27. Oh, Parang ganun po. Oh, Parang 30, around 30. Opo. Mga naglalaro po sa ganyan. So you are denying na wala kang natanggap sa kanya? Kaya wala kang sinauli? But he just admitted na may sinole. Ha? Kala ko may admission na sinole. Wala rin. Hindi siya Anyway, Mr. Chair, we will... Mr. Diskaya, alam mo yung cellphone number ni Regional Director? Okay lang po, basahin ko. Hindi, alam mo. Ay, opo. So kapag kung totoo ang sinasabi mo na nagbibigay ka nga ng ganitong komisyon, kinatawagan mo siya kung natanggap o hindi. Yes po, Your Honor. Ano yung ano ang CP number niya? Okay lang, basahin ko po. Kasi kahit cellphone ko, hindi ko kabisado eh. Hindi, wag Tinitingnan na ko lang. kasi hindi natin pwedeng ano yun eh. Pero alam mo yung number niya. Opo. Mamaya ay pwedeng makita ng staff namin na talagang siya nga number niya yan. Opo. Thank you. May mga text messages ba kayo, Mr. Chair, ni engineer? Ano na po, May Viber lang. exchange of, may messages kayo sa Viber. Meron po, pero syempre nag-disappear po yun eh. De, ano nga mga messages doon sa Viber? Ano mga sinasabi? Pero kadalasan po, Mr. Chair, is ano lang po, tawagan talaga. Tawagan. So kung tawagan, wala tayong problema, Mr. Diskaya, kasi yung mga phone logs ng mga calls mo, sa pagitan mo at saka kung sino pa, dito ay kay Director, Regional Director, Mr. Chair? mako-coordinate natin dyan sa telco at saka yung NTC. Makukuha po natin yung record, masasabi na po natin yan. Anyway, yan po Chair? yung mapapatunayan natin sa tamang panahon. Yes, Senator. Mr. Chair and Senator Bato, kung alam natin kung saan yung parking, baka may CCTV rin. So lang, ang nakakaalam sa binyo, ikaw, di ba? Saan ba dineliver yung pera? Alam ko po sa parking yata po namin. Papacheck ko po. Pa-check mo. Yung pagbalik, pagsauli. Opo. Yung pagbigay. Opo, parang doon yata sa parking The same- namin. Sa the isang, same venue? Sa isang yard namin. I-check ninyo. I-check ninyo. Mr. Chair, since pinag-uusapan na po natin... Before that, Senator, kasi nabanggit niya rin baka gusto nating unahin muna si District Engineer Henry Alcantara, nandiyan na rin po. Dalawa lang naman ang binanggit niya. Ayan na po si Engineer Henry Alcantara. Ano po yung binanggit ninyo rin?